Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na zombie thriller na pinamagatang Zombie Tidal Wave. Nagsisimula ang pelikula sa isang malakas na lindol sa tubig na nagdudulot ng bitak sa ocean's bottom. Sa ibabaw, may isang cute na mag-asawa na nagsasaya. Sabi ng lalaki ang babae upang ipikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang singsing sa kanyang kamay at hiniling sa kanya na pakasalan siya. Ngunit hinila siya sa ilalim ng tubig bago siya makakuha ng sagot. Ang babae ay nalilito at nagtataka kung saan siya napunta, hanggang sa tumaas ang kanyang katawan sa ibabaw. Nagsisimula siyang sumigaw para humingi ng tulong, pero walang nakakarinig sa kanya. Walang dumating maliban sa asul na zombie na ito, na kalaunan ay pumatay sa kanya. Pagkatapos ay nakita namin sina Hunter, Ray at Jada. Habang nangingisda, napansin nila ang isa pang bangka na nagliyab mula sa mga paputok sa di kalayuan. Nilapitan nila sila, at tinulungan sila ni Hunter na patayin ang apoy, pagkatapos ay kinumpiska niya ang mga paputok, dahil siya ay isang supervisor ng lugar na ito. Bumalik sila sa bangka at bumalik sa pangingisda, at may nahuli si Ray sa dulo ng kanyang linya. Isang all-blue na bangkay, tulad ng zombie na nakita namin sa simula. Gamit ang underwater camera, nakakita si Jada ng asul na ilaw na nagmumula sa SEAD. Ito ay napakakaiba, at si Hunter ay tumawag sa mga otoridad. Pagkatapos ay tinakpan nila ang asul na bangkay, ngunit ang huli ay naging buhay pa. Inatake ng zombie si Jada, at nakamamatay na nasugatan nasa balikat niya. Sinaksak ni Hunter ang zombie gamit ang isang machete, at lahat ay pumunta kay Jada upang tulungan siya. Para hindi magising ang zombie, itinapon nila siya sa dagat bago siya kumagat ng iba. Samantala, nasa bayan ang asawa ni Hunter na si Kenzie, at ang kanilang anak na si Sam. Tinawag ni Hunter ang kanyang asawa para tanungin siya para tumulong kay Jada, dahil doktor siya. Sinabihan ni Kenzie si Sam na umuwi at agad na pumunta asawa niya. Sinuri ng babae at iba pang mga doktor si Jada at ipinadala siya sa ospital. Pumunta si Ray sa ospital para samahan si Jada, habang nagpa siya si Hunter na manatili para malaman kung ano ang nangyari sa karagatan. Susunod, nakilala namin ang isang bagong karakter, ang sheriff, na gustong sundan si Hunter sa lugar kung saan lahat nagsimula ang trahedya. Pumunta sila upang mag-imbestiga at makakita ng asul na liwanag sa tubig ng karagatan. Inihagis ni Hunter ang kamera ni Jada sa tubig, upang malaman kung saan dumating ang misteryosong asul na liwanag na ito mula sa nakahanap sila ng wreck at crack kung saan nagmumula ang asul na liwanag. Mas malayo, napansin nila ang isa pang zombie na lumalangoy sa paligid. Sinabi sa kanila ni Hunter na nasugatan niya ang isang zombie, ngunit nakaligtas pa rin siya. Tumatawa ang sheriff dahil hindi siya naniniwala sa kanyang kwento. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malaking grupo ng mga zombie ang lumabas sa tubig at nagsimulang tumungo sa kanila. Napagtanto ng sheriff na ito ay hindi biro, at agad na nagradyo para sa tulong, na sinasabi sa kanila na ilikas ang lahat at ipaalam sa kanila ang pagsiklab. Habang sinusubukan nilang ilikas ang lahat mula sa dalampasigan, nagsisimulang tumunog ang tsunami siren. Napansin pa rin ng mga tao doon na ang tubig sa karagatan ay ang paglipat pabalik, dahil ang isang higanteng alon na puno ng mga zombie ay darating. Samantala, sa ilalim ng tubig, ang walang katapusang daloy ng mga zombie ay walang humpay na lumalangoy patungo sa dalampasigan. Sinubukan ni Hunter at ng sheriff lumapit sa dalampasigan, ngunit napansin nila na ang malaking alon ay malapit nang tumama sa kanila at ikulong sila sa loob ng bangka. Mayroon pa ring mga tao sa dalampasigan kapag ang alon ay umabot sa baybayin. At sa kabutihang palad, marami sa kanila ang nakaligtas, tulad ng mag-asawang ito. Ang tsunami ay nagsisilbing taksi para sa mga zombie na simulan ang pag-alagala sa dalampasigan. Si Hunter at ang sheriff ay napapalibutan ng mga zombie sa lahat ng panig. Pansamantala, ini-quarantine ni Kenzie sina Ray at Jada dahil hindi pa rin nila alam kung ano talaga ito ay. Sa beach, sinimulan ng mga zombie ang pag-atake sa mga tao at ginagawa silang mga zombie. Samantha, ang anak na babae ni Hunter ay kasama ng kanyang mga kaibigan at nakatagpo sila ng mga zombie na umaatake sa mga tao. Ang babae ay hindi makontak ang kanyang ama, pagkatapos ay tumakas siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang nasa beach, sinubukan ni Hunter at ng sheriff na iligtas ang mga tao. Sa kasamaang palad, ang mga bala ay hindi sapat upang ganap na patayin ang mga ito,
ngunit pabagalin lamang ang mga ito. Sa ospital, naging zombie si Jada. Lumingon siya at inatake si Ray, at kinagat niya si ay doktor. Agad na tumakbo si Ray palayo doon. Sa dalampasigan, napagtanto ni Hunter at ng sheriff na ang mga taong inatake ay nagiging mga halimaw na yon. Ang sheriff gustong tumawag para sa mga reinforcement at tumakas sila mula doon. Pagpasok nila sa kotse, nakakita sila ng mag-asawang nagtatago sa likod ng sasakyan. Pumayag ang mga lalaki na tulungan sila. Habang nasa ospital, pumunta si Kenzie upang tingnan si Jada at natuklasan niyon ang lahat ng mga medical na kawani ay nakagat at nakabukas. Bigla siyang hinabol ni Jada at sinubukan ni Kenzie na tumakas. Sa kabutihang palad, lumabas si Ray sa silid at iniligtas siya. Sinabi ni Kenzie na ito ay isang impeksyon at sinabi sa kanya ni Ray ang tungkol sa mga zombie na nasa tubig at kung paano sila dumating sa beach salamat sa tsunami. Ang grupo sa kotse ay nakarating sa istasyon ng pulisya, ngunit isang alon ng mga zombie ang patungo sa kanila, kaya sumugod sila sa loob. Ang lalaki, si Blaine, at ang kanyang kasintahan ay na-corner, at itinapon niya ang kanyang kasintahan sa mga zombie upang iligtas ang kanyang sarili. Ang mahirap na batang babae ay nahawahan, at ang iba ay tumatakbo. Sa loob, kinuha ni Blaine ang baril ng isa pang pulis, at nagbanta na babarilin. Sa wakas, binaril ni Blaine ang pulis gamit ang baril at pinatay siya, ngunit pinatumba siya ni Hunter. Pagkatapos nito, itinali nila siya at ikinulong sa isang selda. Si Sam at ang kanyang mga kaibigan ay tumatakas mula sa isang grupo ng mga zombie at napunta sa isang supermarket. Sa kasamaang palad, ang lugar ay puno ng mga zombie at sinusubukan ng grupo na hindi mapansin. Ang isa sa mga lalaki ay napadpad at nasprayin ang kanyang bukong-bukong. Maya-maya pa, naabutan siya ng mga zombie at inaatake siya. Isang babae ang lumaban sa kanila, ngunit napakarami sa kanila at kailangan nilang tumakas mula doon. Sa ganitong paraan gayunpaman, sila ay naghihiwalay. Sa istasyon ng pulisya, sinubukan ng sheriff na magredyo para sa tulong, ngunit walang sumasagot. Samantala, si Hunter ay naghahanap sa internet at nakahanap ng impormasyon tungkol sa barkong nakita nila sa ilalim ng dagat. Ang isang ulat ay nagsasaad na ang barko ay nasa isang dumpster. Gayunpaman, nakita nila ito sa dagat. Napagtanto nila na mayroong isang bagay sa ilalim, ngunit hindi nila alam kung ano pa naman. Habang sinusubukan ng mga zombie na makapasok sa loob, kailangan nilang tumakas mula doon. Kumuha sila ng ilang armas ang istasyon ng pulisya, at iniwan si Blaine, nakadena sa isang bangko. Paglabas nila, kapag lumabas sila, nakakita sila ng napakalaking bilang ng mga zombie. Ang mga rifle ay hindi sapat upang ibagsak sila, kaya gumamit si Hunter ng bazooka para tapusin ang mga ito. Pagkatapos ay sumakay sila sa isang kotse at nagmaneho malayo. Sa daan, nakita nila ang alpha zombie at itinaboy siya, ngunit hindi namatay ang halimaw. Si Sam at ang kanyang kaibigan ay patuloy na tumatakbo at naabot ang van ng isa sa kanila kaibigang drummer. Nagtago sila sa van, ngunit tumalon ang drummer at nagsimula labanan ang mga zombie na may drumsticks. Ang kabayanihan ay nagbuwis ng kanyang buhay. Ang anak na babae ng sheriff ay tumakbo sa kagubatan at nakarating sa isang bahay sa burol. Hiniling sa kanya ng may-ari ng bahay na tumalikod upang kumpirmahin na hindi siya nahawaan. Pagkatapos nito ay pumasok siya sa kanyang ari-arian. Ang bahay ay may malaking bakod na nakapalibot sa property, kaya hindi makapasok ang mga zombie. Ligtas ang dalaga, ngunit kapag pumasok siya sa loob, napagtanto niya na may itinatago ang lalaki sa basement, isang zombie na pinag-eksperimentohan niya. Binigyan ng lalaking si Marty ng telepono ang babae, at sinubukan niyang makipag-usap sa kanyang ama. Habang nasa istasyon, pinalaya ni Blaine ang kanyang sarili, at naghahanda na tumakas, ngunit nakatagpo ang kanyang kasintahan, sino ang itinapon niya sa mga zombie. Kaya, tumalon siya sa kanya at inatake siya. Bumalik, sinubukan ni Sam at ng kanyang kaibigan na simulan ang van upang makatakas, ngunit hindi ito nagsisimula. Ngayon sila na nakulong sa isang van na napapalibutan ng mga zombie, at bilang karagdagan, siya ay may pinsala sa binti at hindi magiging makatakbo. Kaya, nagpasya ang batang babae na isakripisyo ang sarili para makatakas si Sam. Umakyat siya ang bubong ng kotse at nagsimulang tumugtog ng kanyang ukulele.
Sa sandaling iyon, si Hunter at ang sheriff dumating sa cots upang iligtas sila. Sa sandaling makita niya ang kanyang ama, tumakbo si Sam patungo sa kanya, habang binaril ng sheriff ang mga zombie. Sinusubukan niyang iligtas ang bata gamit ang ukulele, ngunit naabutan siya ng mga zombie. Pagkatapos, sumakay ang grupo sa kotse at tumungo sa ospital para sunduin si Ray at Kenzie, ang ina ni Sam. Pagdating doon, pumasok sila sa loob at nakita ni Sam ang isang telepono tawagan ang kanyang ina. Samantala, ang kabilang bahagi ng grupo ay nakikipaglaban sa mga zombie sa loob ng ospital. Kinuha ni Hunter ang ilang mga kawad ng kuryente at pinatay ang ilang mga zombie. Ang kuryente ay dumadaan mula sa isang zombie sa isa pa, pinapatay silang lahat. Di nagtagal, nahanap muli ni Sam ang kanyang ina at masaya silang nagyakapan. Mabilis silang sumakay sa kotse at tumungo sa ibang silungan. Sila nakarating sa bahay ni Marty at sa wakas ay nakita ng sheriff ang kanyang anak na babae. Pumasok silang lahat sa loob at kinuha ng sheriff ang radyo upang makipag-ugnayan sa isa pang istasyon ng pulisya upang tumawag ng backup. Ang zombie sa basement ay kumawala mula sa mga kadena nito at gumagawa ng malakas na ingay. Ang sheriff pumunta upang suriin ang kanyang sarili nang hindi sinasabi sa sinuman. Ilang sandali pa, siya ay nakagat at ang zombie ay gumagala sa itaas kung saan sinimulan niyang labanan si Kenzie. Dumating si Marty sa tamang oras at pinapatay ang zombie gamit ang isang taser. Inihayag niya na ang kuryente ang pinakamahusay na paraan upang patayin sila dahil sila ay mga zombie ng tubig. Sa puntong iyon, nagpasya silang akitin ang lahat ng mga zombie sa tubig upang alisin ang mga ito gamit ang mga electric shock at pasabugin ang mga labi gamit ang C4. Papalapit na ang mga zombie sa bahay at ikinonekta ni Hunter ang taser sa kanyang machete. Lumabas siya para ibaba sila, ngunit hindi na gumana ang taser. Sinundan siya ni Kenzie sa labas at binuksan ang wood chipper. Pagkatapos ay itinapon nila ang bawat zombie ng paisa-isa sa makina, pagpuputol ng mga ito sa mga piraso. Matapos alisin ang mga zombie sa labas ng bahay, umalis ang grupo. Nagsimula sila sa lahat ng mga tuol na kailangan nila upang patayin ang mga zombie, minsan at para sa lahat. Sa daan, may sakit ang sheriff. Ang kagat sa kanyang braso ay magkakabisa at malapit na siyang mag-transform. Sinabihan ng sheriff si Hunter na iligtas ang bayan at huwag gawin ang kanyang mga pagkakamali. Ginagawa ni Hunter hindi maintindihan kung anong mga pagkakamali ang kanyang pinag-uusapan at inihayag ng sheriff ang katotohanan. 30 taon na ang nakalilipas, lihim na sinubukan ng isang kumpanya ng parmasyutiko ang mga tao. Ang kumpanya binigyan sila ng maraming pera para pumikit. Sa huli, nabigo ang eksperimento dahil hindi pa handa ang sangkap at maraming tao ang nagdusa. Upang pagtakpan ito, ikinulong ng kumpanya ng droga ang lahat ng mga nahawaang tao sa isang barko at nilubog sila. Pagkatapos ay isiniwalat iyon ni Kenzie ito talaga ang layunin ng eksperimento, na mahawahan ang lahat ng virus na ito. Habang nag-uusap sila, mas maraming zombie ang dumarating at nagsimulang umatake sa kanila. Ang isang bahagi ay nananatili upang labanan ang mga zombie, habang ang iba ay nakatakas. Ang sheriff ay nagkasakit at ang kanyang anak na babae ay inilapag siya at binigyan siya ng granada. Sa sandaling maging zombie ang sheriff, inihagis niya ang granada at pumutok. Ang mga taong nabubuhay pa ay nahahati sa dalawang grupo. Ray Marty at Tahana head sa pagkawasak para pasabugin ito. Samantala, ang gawain ni Hunter, Kenzie at Samantha ay akitin ang mga zombie at patayin sila sa tubig. Ang pangalawang grupo ay pumunta sa isang lawa at naghagis ng kuryente cable sa loob. Pagkatapos ay sumakay si Hunter ng sasakyan at nagpatugtog ng malakas na musika upang akitin ang mga zombie sa lawa. Samantala, sa kabilang grupo, tumalon si Marty sa tubig upang itanim ang C4, ngunit napapaligiran siya ng mga zombie at namatay. Sa proseso, ang sasakyan ni Hunter ay naipit sa buhangin at lumapit sa kanya ang alpha zombie. Maya-maya, hinila ni Kenzie ang sasakyan palabas ng buhangin at dalhin ito sa lawa. Sinundan siya ng mga zombie at pumasok sa tubig. Si Hunter ang namamahala upang madaig ang zombie saglit, at sinabihan si Sam na i-flip ang switch, ngunit ang hawakan ay natigil. Ang kabilang grupo ay hindi mas mahusay dahil ang kanilang bangka ay natigil sa gitna ng karagatan at mabilis na dinaig ng mga zombie.
Inutusan ni Ray ang dalaga na tumakas mula roon, habang nananatili siya upang makagambala sa mga zombie. Ang batang babae ay tumalon sa tubig habang siya ay nananatili. Sa kabilang panig, gumaling ang alpha zombie, ngunit sa pagkakataong ito ay binasag ni Hunter ang kanyang mukha gamit ang kanyang mukha machete. Sa wakas ay pinaikot ni Sam ang hawakan, at lahat ng mga zombie sa lawa ay namatay. Sa ibang lugar, itinali ni Ray ang C4 sa Anchor at itinapon ito patungo sa pagkawasak. Kapag ang Anchor ay umabot sa ibaba, pinasabog ni Ray ang C4, hinipan ang sarili, at sinisira ang pagkawasak ng barko. Ang pagsabog ay nagdudulot ng panghuling kabuang alon, ngunit ang isang ito ay walang zombie. Ligtas ang 4 nating nakaligtas. Nakikita natin na tapos na ang lahat ngayon, ang lahat ng mga zombie ay patay na, at maging ang anak na babae ng sheriff ay nakaligtas. At dito nagtatapos ang pelikula.